Maayong buntag balik sa tanan. Andam na mo nga maminaw sa mensahe. Alang day sawa nakadungog kaganina sa announcement. Ako mong gidasig nga mo join unyang hapon alas 4 sa atong baptism dito sa Pondol. Okay? So, karong buntag mga igsoon, atong ipadayon ang atong series Kabahin sa End Times. Akong pagampo nga doon natay masabtan and I pray nga i-convict sa Ginoo ang atong mga kasing-kasing. And at the same time, kanang makita nato unsa bagay plano sa Ginoo sa atong kinabuhi isip yang mga anak. Okay? So, hangyoon ako mo sa pagtindog balik isip tahod sa pulong sa Ginoo nga akong basahon diha sa Matthew 24 verses 21 and 22. Okay? Matud pa diha sa verse 21. Ningon ang Ginoo mismo, Ginoong Hesus mismo ani ang nagsulti, kay ang kasakitan ni adtong panahona labi pang makalilisang kay sa bisan unsa nga nahitabo sukad sa sinugdan sa kalibutan hangtod karon. Wala na gayoy mahitabo pa nga sama niini. So si Jesus, ka-describe siya sa kanang gitawag Great Tribulation. And imong manotice diha mga igsoon on how Jesus described this day. Ningon siya, wa gyoy makatupong. Wala gayoy walay nahitabo nga susama niini. Naningon dinhi ang verse 22, apan gipamub-an sa Dios kadtong mga adlaw. Kay kun wala pa, wala untay mabuhi. Apan tungod sa iyang mga pinili nga mga Hudiyo, ang buot pasabot sa Ginoo ini, pamub-an niya kadtong panahona. Mao ni ang tubag mga igsoon nganong niingon ta nga there will be 7 years great tribulation. Unya ningon diha ang Ginoo, kung wa pa niya kini pamubi, way tao nga mahabilin. In essence, mo nang imong mabasa diha sa Bible nga ang 7 years gibahin sa Ginoo into two. The first half and the second half. So karong buntag lantaw nato ang scripture if in case nga naa kay kaila or bisan mismo ikaw gahuna-huna ka nga okay ra kang magpabilin. Ang pangutana is maka-survive ka ba niining panahona? Of course, ang Bible nagsulti nga there will be a great tribulation survivors. Ang pangutana diha, kung nagplano kang magpabilin, usa ba kaha kang makasurvive? Okay? So karong buntag dadon ako mo sa mensahe nga akong kitaitulan ang dakong kasakitan. Ang dakong kasakitan. So let us pray. Balaan nga Espiritu Santo, ikaw may mag-aabli sa among kasing-kasing. Ug amo pud kining pagablihan aron nga makasulod ang imuhang mga pulong. I-convict ang among mga kinabuhi. Tudlo imi nga dili lang igo ming mamati sa imuhang pulong, kundi amo ning ikinabuhi. Ug tudlo imi Ginoo nga mas mahigugma pagid minimo. Ug tudlo imi nga kanunay kang iprioridad sa among kinabuhi. Ilabi na ang adlaw Domingo, O Dios. Pasaylo mi sa among mga kasaypanan, pasaylo mi sa among mga sala Ginoo nga nahimo sa mga pulong sa hunahuna, ilabi na ang wa pagbuhat sa imong gisangon kanamo. Ibutang imong mga pulong sa ngabil sa imong alagad. And I pray nga ang imong pulong dili kini mulabay nga kawang sa among kinabuhi karon. Dalaygon ka in Jesus' name. Amen. Amen. Mayong buntag ug balik sa tanan. Okay. So, atong hisgutan kadali ang context sa Matthew chapter 24. Sa Matthew chapter 24 mga igsoon, dunay duha ka klaseng pangutana ang mga tinun-an ni Jesus Christ. Ang pangutana nila una, kay ningon manggod si Jesus Christ, sultihan ako mo nga wa gyoy mahabilin nga bato ni ining templo nga inyong gipakita kanako. So mo nang niingon ang mga disciples, Lord, what will be the sign
And when will these things be? So dunay duha ka set of questions nga gihatag gipangutana ang iyang mga tinunan. Kanus ani mahitabo ug unsay ilhanan? And sa duha ka pangutana sa mga disciples ni Jesus, wala niya gitubag ang pangutanang when. Mao na nga why na sayod kanus mobalik si Jesus, but gihatag ni Jesus ang ilhanan sa pangutana nilang what will be the signs of your coming. Mao na nga dinhi sa Matthew chapter 24 mga igsoon, gisaysay ni Jesus nga in the last days dunay mutungha nga mga mini nga mga propeta, dunay mutungha nga mga mini nga mga Kristo ug unsay ilahang himuon to deceive even the elect of God. Mao ni anata sa ulahing mga adlaw. Mao ni ang panahon mga kaigsuonan nga ang imo ug ang akong kinabuhi ug pagtuo angay nimong i-build up gyud diha sa Ginoo. Kay ngano ang yawa mga kaigsuonan karon nga panahon busy siya nga iyahang i-destroy ang faith sa mga believers. At the same time, ang Ginoo busy pud siya sa pag-encourage o pag-gather sa mga tao nga iyang gi-prepare, inigbalik niya puhon-puhon sa atong gitawag rapture of the church. So, sultihan ta mo mga igsoon kining dakong kasakitan nga gi-prophesy even the prophet Daniel sa Ezekiel and even sa New Testament mga kaigsuonan. I tell you, walay labot dinhi ang church. Walay labot dinhi ang tao nga dunay relasyon sa Ginoo. Ngano? Kay kung imong gidawat si Jesus as your own personal Savior, His wrath was satisfied on the cross when Jesus died 2,000 years ago. Mao na nga kung imong dawaton si Jesus, ningon ang Bible, dili na ka mo agi, you will never be condemned. Mao nay saad sa Ginoo sa ato. As long as nga mupadayon ka sa pagsunod o pagsubay sa iyahang mga kasuguan sa atong kinabuhi. Okay? So in other words, kung imong mapaminawan kining mao mensahe karon, this is not something nga imong kahadlukan, but this is something nga imong makita sa Ginoo, mao dinhi ang mahitabo in the future sa kalibutan. That's why I have to kanang angay na kong tarungon ang akong kinabuhi because God is preparing me sa umaabot. And I tell you mga kaigsuonan, dili garantiya nga you are a baptized believer sa Ginoo, unya wa ka nagtarong sa imuhang kinabuhi, nga you will be included sa pagbalik sa Ginoo sa the so-called rapture of the church. Okay? Daghang moingon nga wa may makita nga rapture nga word, yes, but naa diha ang concept mga kaigsuonan nga giingon diha sa Bible ni Paul sa 1 Corinthians and even in the 2 Thessalonians sa iyang gisulat. Okay? So ang pangutana mga kaigsuonan, kanusa ug unsay timing sa gitawag dakong kasakitan. Now I tell you daghang mga Kristohanon nga wa kayo nakasabot ini. Daghang mga Christians nga pilit lang nilang i-silo o ilabay sa ilang hunahuna nga pilit nilang dili tuuhan. Why? Because they want to enjoy sa ilang kinabuhi niining kalibutan. That's why daghang mga Kristohanon mga kaigsuonan nga on and off ang ilang commitment. Daghang mga Kristohanon nga okay ra nilang ibaligya, ibaylo ang ilang commitment sa Ginoo. Munang ang pangutana magison, kumusta man ang imong commitment ni Lord? Siya pa paghihapon ang number 1 sa imong kasing-kasing. Ha? Siya ba ang numero 1 sa imong kasing-kasing? Dili ba burden nimo kining Domingo? No? Sorry ha, pero sa atong kinabuhing Kristohanon, daghang panahon nga atong gibaligya ang adlong Domingo para lang sa atong mga buluhaton. Dili na to kabayran ang Domingo nga atong kawaton gikan sa Ginoo mga igsoon. So the question is, kanusa ni siya mahitabo ug unsay timing ini? Now si Apostle Paul when writing to the church in Thessalonians mga kaigsuonan, gipangutana sa mga taga-Thessalonia tungod kay ang mga taga-Thessalonian believers na confused sila, nahadlok sila nga sila nabiyaan na sa rapture sa church. That is why si Apostle Paul naghatag sa detailed nga kanang
instruction ngadto sa katawhan sa taga Tesalonia. Una, kung imong basahon diya sa 2 Thessalonians chapter 2 verses 3 and 4, imong mabasa diha nga gi-describe ni Paul unsay himuon sa Antichrist when he comes. Matud pa niya dinha sa verse 3, let no one deceive you. Why angay nga magpalimbo, ayaw pagpalimbong by any means. Kay ningon si Paul, for that day, that great tribulation, that day of God will not come unless the falling away comes first. Ningon si Paul, dili na muabot hangtod nga mahitabo ang apostasy, ang pagbiya sa moral absolute sa daghang tawo. And then ingon si Apostle Paul, and the man of sin is revealed, the son of perdition. Unsa himuon niya when he will be revealed? Ingon si Paul sa verse 4, who opposes and exalt himself above all that is called God, and that is worship, so that he sits as God in the temple of God, showing himself that he is God. Kini nga verse, mga igsoon, naghatag nato katinawan nga it is very necessary nga ang temple, the third temple in Jerusalem, will be and must be established before the coming of God. Kay ngano ingon dinhi nga scripture, mulingkod ang Antichrist and he will proclaim himself nga siya ang Dios. Moni. And then sa verses 6 to 8 mga kaigsuonan, dinhi gi-detail ni Paul ang timing sa iyang pag-abot. Ang 3 and 4 gi-detail niya unsa iyang himuon umuabot siya, and 6 to 8 gi-detail ni Paul ang timing sa iyang pag-abot. Ng taon na to. Ningon dinhi ang 6. Ingon siya, and now you know what is restraining him. Unsay nagpugong sa iya that he may be revealed in his own time. Ningon si Paul sa 7, for the mystery of lawlessness, ang misteryo sa pagkadautan niya na is already at work. Only he, that word he diha nga imong mabasa is capitalized, refers to the Holy Spirit. Nga mao karon ang nagpuyo sa tanang kinabuhi sa mga Kristohanon. Only he who now restrains will do so until he is taken out of the way. Ningon si Paul, ang balaang espiritu is the one nga maoy nagpugo nga dili ma-reveal ang taong yawanon. But after that, nga, kung kuhaon na siya, unsay gingon ni Paul sa verse 8, and then, you notice the word and then the lawless one will be revealed, whom the Lord will consume with the fire, with the breath of his mouth, and destroy with the brightness of his coming. So very clear kaayo mga kaigsuonan ang gisulting Paul, the timing of his coming, nga niingon siya, as long as nga niya ang church, diin ang church nga mo'y gikontrol o gipugnan o gipuy-an sa balaang espiritu. Kano sa ganin mo madawat ang balaang espiritu? Sa panahon nga imo ang gituuhan o gidawat si Christ. Meaning kung ikaw buhi karon, kung wala si Holy Spirit sa imong kinabuhi, meaning you are not Christ. Ingon diha ang Romans chapter 11. No? Kung wala si Kristo, chapter 5 day, kung wala si Kristo sa imong kinabuhi, dili ka iya sa Ginoo. That is why the only thing nga imong madawat ang balaang espiritu is pinaagi sa imong pagtuo, dili pinaagi sa imong pagsimba, kundi sa imong relasyon diha sa Ginoo. Amen ba? No? Sa chapter 8 na ito ang akong pasabot. Now, karong buntag mga kaigsuonan, doon ako'y tulo ka stages nga atong lantawon Lantawon na to, kung unsa bagoy hitsura sa Great Tribulation. Unsa bagoy mahitabo. No? Nalingaw manggod ko, timing tong na-attend ko sa grupo dihas Domingo sa mga kalalakinan. No? Nindot maputong mga ideya nga naabtan na akong nag-explain si Bro Muriel nga magtuo na fasting, di ba? Okay, kung mag-fasting ka, di man ka mamatay po o kanang naanad kag fasting, kisabay nag-fasting ninyo dire. Ha? Or wa dagoy fastingan ay mao nang healthy kayo atong mga lawas. Ha? Oh. Naapo to yung nag-share nga nindot po tong idea ni Bro Jimmy nga dato imong ingon bro nga mangisda na lang, no?
Unya, ug daghang kuha imong ipanghatag, mapatoy imong giingon? Ipang-share tong mga isda. Napoy niingon nga inigabot sa dakong kasakitan moadto dekos bukid, motago dekos bukid. Oh, mag-uma ko didto. Now, unsa bay gisulti sa Biblia kabahin sa dakong kasakitan? There are 3 stages of judgments. Stages of judgments nga ato karon nga tan-awon in the scripture kung okay ba nga basig nagplano kang magpabilin sa dakong kasakitan. Will you or can you survive bakaha sa great tribulation? No? So niini dunay si John Manggod nga writer sa kuan mga kaigsunan, sa writer sa Book of Revelation, siya lang ning apostle, listen carefully, siya lang ning apostle nga namatay sa normal nga kamatayon. No, according sa history, gi-persecute pud ni siya, giluto gani ni siya sa dakong kaha nga dunay mantika, wa namatay. Gihagbong siya, wa namatay. Mao nang niingon ang emperor ug wa ko masayop si Emperor Domitian nga ibanish na lang ni siya didto sa Isle of Patmos kay di man ni mamatay. No? Mo nang giingon diha nga kung di gud ka patyon Ginoo, di pa gud ka mamatay. Tuo mo ana? Muna niingon si Tiban o si Goliath nga kung di pa maupos ang imuhang kandila, di gyud ka pwedeng si Emperor Domitian di ay mga kaigsunan. So niingon si Emperor Domitian nga atong ibanish kining tawhana. Now dito sa Isle of Patmos mga kaigsunan, si John walay cellphone, walay kuryente. Imagine ra gud na og si John nabuhi siya og nagpuyo siya during sa 1st century nga panahon. Wa sa kahibalo unsa ning projector, wa sa kakita unsa ning ceiling fan, wa sa kakita unsa ning helicopter o eroplano. Wa sa kakita unsa ning mga missiles o rockets ka manglupad. Mao nang kung imong basahon ang Revelation mga kaigsunan, there are descriptions ni John sa iyang vision about sa mga airplane o sa mga helicopter nga iyang gitawag niya dulon. Nga naman, si John, gipakitaan siya og mga 1st century visions sa Ginoo and he described those things using sa 1st century language. Nasabtan ko ninyo mga igsoon? Wa man sa kakita unsa nang helicopter. So ang iyang nakitaan kay kana mang tutubi or kanang alindanaw. So ningon siya or mga locust, no? Nya wa pud sa kakita og tangkitigira. Mao nang niingon diha nga dunay mga tanga nga ang ilaha kunong lala na silang ikop. No? But those are weapons of wars nga nakita ni John. So si John sa iyahang pagka-simple nga tao, iyahang gipilit niyang gi-describe ang mga 1st century things nga iyang nakita sa vision gamit ang 1st century lang. Ang 21st century nga mga butang gamit ang 1st century language. No? So dinhi ang atong hisgutan ang 1st stage of judgment. Sa 1st stage of judgment mga igsoon, makita nato ni dinhi sa chapter 6 sa Revelation. Dunay upat diha ka magkakabayo nga nakit-an ni John. Unsa man ang mga kabayo, a color sa kabayo? Red horse, white horse. Naanaday red horse sa una, no? Bitaw. Tinuod man na ni gingon dinhi dunay fiery red, dunay white horse, black horse, o pale horse. Ang word nga pale igsuon in Greek chloros, but actually kanang word nga pale kung imong i-search niya sa Greek, it means green. So in other words, white, red, black, and green. Now, paminaw mo mga kaigsuonan, when John saw this vision, and when God gave this vision to John, dili lang ni siya ordinaryong color nga ningon si Lord. Okay, this is the color. Kanang random colors lang ning akong ihatag. No, because these colors, mga kaigsuonan, do na siya mensahe. These colors represent and stands for the country and even group of people nga ang ilahang colors sa ilang flag, sa ilang seals, is composed of these 4 colors. In essence, ningon si Lord,
You want to know asa magagikan ang Antichrist? These are their official colors. So this is not just a random colors nga githrow sa Ginoo ngadto kang diyan. Sige, mao lang ni atong pilyon. These are naay mensahe behind these colors. So dili man na moy atong focus karon. So atong makita dinhi mga kaigsuonan nga ang ingon diha sa Revelation 6:1 and 2 sa rider on white horse. Basahan ninyo palihog ko no sa verses 1 and 2. Go. Okay? Okay. So the rider on the white horse, mga kaigsunan, was actually the Antichrist. So meaning, ang first rider on the white horse, or the rider of on the white horse, was the Antichrist himself. Naasay iyang himuon, nasay crown, no? He rode out to win many battles and gain the victory. No? Magmalampuson ug magbadaugon siya. So this is the first stage of judgment nga nakita ni John. Now, ang second rider sa red horse, unsay mahitabo sa verses 3 and 4. Pag-abot sa red horse, mga kaigsunan, war broke out. Unsay gingon sa verse 3, when the Lamb broke the second seal, I heard the second living being say, come. Sa verse 4, then another horse appeared. A red one, its rider was given a mighty sword and the authority to take peace from the earth. Nasabtan ninyo ng word to take peace? Meaning, mauhanaw ang kalinaw. Why? Because there was war and slaughter everywhere. So when the rider on the red horse comes, there will be war. Naay gubat. War will broke out. Unang stage pa lang kini, mga kaigsuonan. Kaning atong mga nadungog sa balita karon nga nagira ning India ug Pakistan. Nagira until now ang Russia ug ang Ukraine. Unsa pang lugar nga nagira. These are all fulfillment sa prophecy. These are all preparations. Munang kung galantaw ka mga kaigsuonan, dili ka ang alarm ining mga butanga kay gisultihan na tangdaan sa Ginoo ani. Okay? Now, ikatulo, rider on the black horse, unsa may gi-describe diha sa verses 5 and 6. So dunay gubat, ang red horse represents war, ang black horse naman represents famine and poverty. Kay ngano og dunay gubat, unsa may mahitabo sa kalibutan? Famine, kalisdanan. Unsay gingon din, the Lamb broke the third seal, I heard the third living being say, come. I looked and saw a black horse, and its rider was holding a pair of scales in his hand. Unsay iyang gibitbit? Timbangan. Ngano man? Unsay may gingon diha sa verse 6? And I heard a voice from among the four living beings say, a loaf of bread, or wheat bread, or 3 loaves of barley will cost a day's pay. And don't waste the olive oil and wine. Napaminaw mo mga igsoon. Tagpila man ang gardenia karon? 89. Pila ba ang minimum salary karon? 460 or 5? Ato lang ibutang 500. Okay? Sa mga call center agent 500. Unsay giingon dinhi? Ang usa ka gardenia, wala ning gardenia sa Bible, ato rin nga niyon ba? Ang usa ka gardeniang loaf bread nagkantidad sa 500 panahon aning butanga o aning panahon na. Nakuha ninyo ko? Kay ang rider on the black horse nagdala man sa scales, meaning mumahal, mo krisis ang kalibutan. No? Una wa tay pundo, asa man tag ipalit. Di ba? O mananom ta, ato lang taon karon og pwede batang katanom. No? Manago tas langob, aton tanaw og makatago bata sa langob. No? So ang resulta sa giyera mga kaigsuonan is kining gitawag famine and poverty. And there will be an global economic collapse. Tanawan ng verse 6
mo ni verse 6, no? Ingon siya, don't waste the olive oil and wine. Olive oil and wine represents kaning ang number one nga usabay mas pinaka demand karon sa kalibutan, di ba? Dili mo dagan ang tanan natong mga pasilidad kung walay oil, walay gasolina, no? Unsa pa, way gas, no? Mao ni ningon ayo lang nang i-destroy because the Antichrist will control this kaning mga butanga. Okay? Then ang fourth one, ang pale horse or ang green horse, unsa may ingon diya sa verses 6, 7 and 8. When the Lamb broke the fourth seal, I heard the fourth living being say, "Come." Nya unsay giingon diya, I look up and saw a horse whose color was pale green. O giingon sa NLT, pale green. Sa Cebuan na usa na gisulti diha, luspad nga kabayo. Luspad. Pero sa NLT giklaro niya nga pale green. Pero sa New King James pale horse ni siya. Nya unsay gingon na its rider was named Death and his companion was the grave. These two were given authority over 1/4 of the earth. Tanawa. Ang 1/4, dili man ko expert og mathematics, pero sa akong nahinumduman, kung circle ni imong bahinon og kaupat, ang usang bahin ana mao nay gitawag og 1/4. Okay? Kay nahagbong magudkugmat sa una. Pero nahitiman-an nako ni. So og upat ka buok ang usang bahin ana mo nay 1/4. So usay gingon dinhi ang pale horse usay himuon niya to kill with the sword and famine and disease and wild animals. Pila ka porsyento ang iyang mapatay? 1/4 sa kalibutan. No? These are just the first stage of judgments nga ibubo sa Ginoo. Okay? Now, last one. There will be a global earthquake. Karon makaduhog ta galinog dito last galinog asa ganitong kusog sa Myanmar, di ba? O sa Thailand. Pero unsay giingon dinhi sa Bible sa 6 verses 12-14, lantawan ninyo mga kaigsuonan, no? Nya basig naghunahuna tag magpuyo tag langob or sa mga bunker karon sa mga kanang mga billionaire elite nga naghimos lag mga bunker last days kaning Armageddon bunker gipanghimo nila, no? Musalir ba kani ingon niya, I watched the Lamb broke the sixth seal and there was a great earthquake. Unsa nahitabo? The sun became dark as black cloth and the moon became as red as blood. Sa 13 unsay gingon, then the stars of the sky fell to the earth like green figs, falling from a tree shaken by a storm. Actually, this is not literal. Listen ha, ang atong earth mga kaigsuonan pirting gamay ra na ikumpara sa usang bituon. Okay? So this is not literal. Liman kang mahulog ng bituon, di mahurot ang atong earth, di ba? So usa man nga nakita niya could be mga missiles or could be mga kanang comets or showers nga nangahulog, no? Resulta kay dunay gitawag global earthquake, no? So sa 14 unsay giingon diha sa 14 bro? The sky was rolled up like a scroll and all the mountains, tanawa, all. Ang all means all, di ba? All the mountains on islands were moved from their places. Okay? Unsay mahitabo? Mulihok sila. Unsa may makapalihok sa mga bukid? Ang linog, di ba? So all mountains and islands were moved. Di ba? Kung imong basahon ang history, na ay uban nga mga ideya nga before ang kanang gitawag, di ba na ay katong continental drift. Sa una, one island, usara kita kay yuta, no? Mabitaw nang ang uban, makaingon ka nganong nangabot ting mga mananap diring dapita. Mo nay gitawag sa katong salidang ice age nga dunay continental drift, no? Nga nagkabulag-bulag ning atong kuan kaning yuta divide, no? Mo nay ilahang idea, pero sa Bible makita man mo diha nga gi-separate sa Ginoo ang yuta pinagig tubig. Okay? Now, first stage pa lang to. Ari ka sa second stage. Na I hope nga ato ning mahuman before ang mukawat ko gamay nga time. So, ang unang stage, makalilisang na siya, no? Sa second stage, mga kaigsuonan,
Ingon din ni ang Revelation 8 verse 7. So kung 1/4 ang mapatay sa Antichrist sa first stage, unsay giingon sa verse 8, chapter 8 verse 7. The first angel blew his trumpet, and hail and fire mixed with blood were thrown down on the earth. 1/3 of the earth was set on fire. Now kung maghisgot ta putag 1/3, ang circle imong bahinon og katulo. Okay? Kung dunay 9 bilyones ka mga tao, ang 3 bilyones ana maoy 1/3. Sakto ba ko? I-correct ko ha, kay 75 ra akong grados man. Okay, so ningon ta 1/3 of the earth was set on fire, 1/3 of the trees were burned, and all the green grass was burned. See? Unsay mahitabo sa second stage? All vegetation were destroyed. All the green grass man kuno. Okay? Nya sa verses 8 ug 9 unsay giingon dinhi? The second angel blew his trumpet, and a great mountain of fire was thrown into the sea. 1/3 of the water in the sea became blood. 1/3 sa dagat mahimong kaning dugo. No? Unya og naa ka ditong dapitan nakapanagat napabay isda. No? So from 1/4 ningon dinhi ang ikaduhang stage 1/3, no? Nya tanawan ning giingon po dinhi sa verses 10 and 11. All fresh water were destroyed. Unsay giingon dinhi? The third angel blew his trumpet, and a great star fell from sky, burning like a torch. It fell on 1/3 of the rivers and on the springs of water. Sa 11, the name of the star was bitterness. It made 1/3 of the water bitter, and many people died from drinking the bitter water. Dili na siya, wa nay halin ang water care. No? Aning panahon na siguro, og mapait na ang tubig. No? Daghang nangamatay nga mga tao, nga naman, tungod sa kapait sa tubig nga ilang giinom. Okay? So, that's, it means na all fresh water are destroyed. Then, ang ikatulo diha sa verse 12. Unsay giingon sa verse 12. Basahan ninyo verse 12. Go. Okay. Unsay giingon dinhi? 1/3 of the day become dark. Pila ka oras man ang 1/3 of the day? 8 hours. For 8 hours, mungit-ngit ang kalibutan. Diba? 8, 16, 24. Kay 24 hours man ta. So, ingon dinhi, in essence, ningon si John, there will be 8 hours nga mungit-ngit ang kalibutan. Ang sagingon, ang sun, ang moon, no, ang mga stars, mungit-ngit sila. No? Muhunong sila sa pagdanag. Okay? Then, o sa ingon pa dinhi, kung imong basahon, one at a time sa pagbasa sa 9 verses 1 to 11, pero kung imong basahon na diha mga kaigsunan, there will be demonic torment for 5 months. Ato lang basahon kining verse, dinhi sa verse, chapter 9, brother, and verse 4 and verse 6, tanawan nato ning sa, wala na ko din na nabutang, no? Sa verse 4, ningon dinhi ang anghel, giingnan sa Ginoo mga anghel, they were told not to harm the grass or plants or trees, but only the people who did not have the seal of God on their foreheads. Naging Domingo, atong gitun-an nga ang seal of the Antichrist asa imarka sa imuhang right hand o sa imong forehead. So ang Ginoo pod, insay giingon diha, ang ialaw lang sa Ginoo nga sakiton aning panahon na kadtong mga taong walay silyo diha sa Ginoo. No? Kisa aning mga tawhan mao ni mga taong nahabilin sa pagbalik sa Ginoo sa rapture. No, ug di sa totoo because last Sunday niingon ko sa atong mensahe nga naa pagyoy one final call sa Ginoo sa mga katawhan nga mahabilin, di ba? There will be one final call sa gospel. No? One final plea ni Lord sa katawhan nga moduol ug mosimba gyud sa iya. Okay? Now,
Aritas third stage of judgments nga ihatag sa Ginoo. So katong first and second mga igsoon, mahitabo to sa first half of the 7 years Great Tribulation. Meaning, during sa first 3.5 years to siyang mahitabo. Kining last nga tong hisgutan, mahitabo ni siya sa last 3.5 years sa 7 tuig. Mo nang kung atong balikan ang atong foundation text, niingon si Jesus Christ, kung wala pa pakunhuri kadtong panahuna, wala gayoy mabuhi nga tao. Apan tungod sa iyang piniling katawhan, kadtong adlaw gipamuan sa Ginoo. Ang but pasapot ana, imbis nga intense nga kasakitan from year 1 to year 7, gibahin sa Ginoo nga ang pinaka-intense naa na sa last half, 3.5 years sa Great Tribulation. Mo na giingon dinhi. Now, lantaw na to ni. Ningon dinhi, kung grabe gani ang first and second nga stage sa judgment, tanaw na to ni. Unsay giingon dinhi sa chapter 16 verse 2. Ato ning na-mention last Sunday, unsay giingon diha? So the first angel left the temple and poured out his bowl on the earth, and horrible malignant sores broke out on everyone who had the mark of the beast and who worshiped his statue. Unsay mahitabo? Sa tanan nga mudawat sa markas mananap. Unsay mahitabo sa ilaha? Malignant sores. Meaning, kung ato ni sang sabton, unsa maning mga sakita, no? Mga hubag-hubag ba? No? O malignant sores nga manungha sa tanan nga nidawat sa markas mananap. No? Tanan mo ni giingon diha sa Ginoo. On those who worship his statutes, no, katong nidawat sa iyahang marka. Now, unsay giingon dinhi sa 16 verse 3? Niingon ang 16 verse 3, the second angel poured out his bowl on the sea, and it became like the blood of a corpse. Basahan ninyo ng last nga kanang sentence. And everything in the sea died. Pangutana, pwede pa kang managat pa ang panahon na? Ha? First stage, 1/4 pa lang. Second stage, 1/3. Sa last stage, sa gingon, tanan. Everything. All sea life were destroyed. Okay? Now, sa second stage, 1/3 sa fresh water, dili mainom. Atong lantawon ang 16 verse 4. Then the third angel poured out his bowl on the rivers and springs, and they become blood. No? Sa verse 5, sa gingon sa verse 5, bro, sumpay? Sa katulang sa verse 4. No? Tanan, ang tubig, all fresh water, na-pollute siya. So kung wa na'y mainom, lisod mainom sa second stage, much more ang third stage. No? So may imong himuon, anak, panahon na. Asa ka mangitag tubig, butong. No? Ug naapay butong nga magtindog, naapay lubing nga magtindog. No? Now, unsay giingon dinhi sa 16:8-9, no? Kung init na gani karong panahon na, tanaw ni the fourth angel poured out his bowl on the sun, causing it to scorch everyone with its fire. Then sa 9, everyone was burned by this blast of heat, meaning munang gitawag sa mga scientists karon heat wave, no? And they cursed the name of katanawan ng mga tao. Ang mga nangabuhi, bisan pa man sa kasakitan nung sa ilang himos Ginoo, no? They cursed the name of God who had control over these plagues. They did not repent of their sins and turn to God and give Him glory. No? Makita nato din mga igsoon, unsa kang ilad ang atong kasing-kasing. Unsa ka rebellious ang atong kinabuhi. No? Gipakitaan na gani sa Ginoo kastigo, pero ang mga tao wa ra gihapon maginulsol sa ilang mga sala. Nganuman, unay giingon, gahi ang atong mga kasing-kasing. No?
Now, dirita sa second to the last one. Dunay linog, no? Dunay gitawag global earthquake. Ingon dinhi ang verses chapter 16 verse 18 and verse 20. So ingon dinhi, then the thunder crashed and rolled, and lightning flashed, and a great earthquake struck. The worst since people were placed on the earth. Ikuan ni sa Cebuano kaning verse 18, bro. Nagpangilat og may kabanha, midalugdog og milinog og usay giingon diha kusog kaayo nga wala pay sama niini sukad gibuhat ang tao dinhi sa kalibutan. No? Kadto maoy kinangi tanawang pagka-translate sa Cebuano. Kadto maoy kinangilngigang linog sa tanan. No? Makalilisang dili. Makalilisang. So, udit ta ganahang moapil aning panahon, unsa matong himuon? Mangandam ta magtarong ta sa atong pagtuo sa atong kinabuhi. Dawaton nato si Christ, no? Now sa verse 20, usay gingon diha bro, sa Cebuano lang bro. Nangahulog gikan sa langit ngadto sa katawhan ang dagkong sa 20 bro. Sa verse 20. 16 verse 20. Tungod sa maong linog, usay gingon sa verse 20, nangahanaw ang tanang pulo og kabukiran. No? Tungod mas kakusog, nahanaw sila. No? Meaning walay bukid nga magbarog aning panahon na. Now ningon ka nga magkalot ka og bangker ato kas bukid. Di nalubog na hinon kag una dito. Di ba? May na mamangison. Ang unsa may atong takeaways ini? Mauni siya paminaw mo. Ang kasuko, ang kapugot sa Ginoo sukad sa sinugdan nga gihimon niya ang tao, gitigom kana sa Dios. Alang ni adtong mga tawo masinupakon, alang ni adtong mga taong dili motuo sa Ginoo, alang ni adtong mga Kristohanon nga niag simbahan pero gahi nagyapon kasing-kasing. No? Munang ang pangutana, kumusta man mo? Kumusta man ang inyohang kinabuhi kung mubalik si Lord, kakuyog ka ba? Kaha? No? Akong klarohon nga dili pa good garantiya nga nabaptize ka nga makasunod na kas langit kung di ka magtarong sa imong pagtuo. Mapito nang niingon diha ang mulahutay hangtod sa katapusan. Palahutayay day siya. No? So ang atong takeaway sa ni mga kaigsoon, makita nato dinhi nga ang Ginoo seryoso gyud siya sa sala sa tao. Ihatag sa Dios ang ganti sumala sa imong gihimo o ihatag pod sa Dios ang kastigo o silot sumala pod sa imong binuhatan. Meaning fair ang tanan. Way moingon nga nganong gamay ra maning kastigo akong nadawat dugang ipa Lord kay murag dili maniigo. No? Or moingon ka nganong gamay ra maning blessing akong nadawat nga daghan maning akong gihimong kaayuhan para sa imong kingdom. Inig-abot anang panahon na mga kaigsuonan walay moingon nganong kulang o nganong nanubra. Tungod kay ang atong Dios just siya nga magpuhukom. Ihatag niya ang mga butang nga deserve nimo o deserve nako. No? So atong timanan mga kaigsuonan, ang takeaways nato nga God is so serious about sin and there comes a day nga iyang paninglan ang tanang sala sa kalibutan. Mao nang unsay himuon sa tao aron nga makaiskapo siya aning panahona? Walay lain. Di ba? Atong basahon ng John chapter 5 brother. Chapter 5 sa John verse 24. Doon ato ning closing sa Cebuano bro. John 5:24. Unsay giingon ni John nga writer pod sa Book of Revelation, sultihan ko kamo ang mamati sa akong gisulti ug motuo kaniya nga nagpadala kanako may kinabuhing dayon. Siya dili silutan kay nakalatas naman siya. Nag-pass over naman siya. So sa English pa, he will not come into judgment, but has passed from death to life. Kay nakalatas naman siya gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi.
No? So again, balikon ko, dili kini angay kahadlukan nimo kung nasayod ka nga andam kas imuhang kinabuhi. Kay ngano, ang good news, before kini ipasalidas Ginoo, kung ako ning inganion nato sa pagsulti, before ni ipasalidas Ginoo, wala na ang iyang mga anak sa Ginoo. Ingon ang 1 Thessalonians 5:9, wala kita giluwas aron mag-antos sa iyang kasuko. Giluwas kita sa Ginoo aron iya katang i-save sa umaabot nga dakong kasakitan. Okay? May I request everyone nga manindog? Unya maghimo kag gamay nga pamalandong sa mensahe nga nadungog nimo. Wa kay lain nga hunahuna-on ang imong kaugalingon atubangan sa Ginoo. Pananglit lang, no? Kung mobalik ba ang Ginoo karon? Kumusta man ka? No? Mingon ka nga, okay ra, kay naama kong sibahan madomingo. Ha? Di, ang akong pangutana is deeper than that. Kumusta ang imong koneksyon? Imo pag yung gisulod sa imong kasing-kasing ang mga butang nga imong nadungog. Bisag basin siguro og sa akong quiet time karong buntag nga akong gi-share gani. Nga basin sa atong kabisi na paulahin na nato ang Ginoo. Dili na nato kayang buhian ang mga butang. Mas i-prioridad yun na nato kay importante. Yes, importante ng mga butanga, pero gisultihan ta namong daan mga kaigsuonan nga kung magdungan gani ang imong buluhaton ug ang buluhaton sa Ginoo, palihog unaha ug pili gyud ang Ginoo. That's one way of proving yourself na tinuod gud ka na higugma sa Ginoo. I'm not saying nga wa gud ka na higugma. Maybe usahay sa atong kinabuhi dili lang siya mo'y nahimong priority. Diba? Sa ilo ako mga igsoon, pero usahay nga niya ang akong observation isipin yung pastor. Natay usahay invitation, pwede ba mong mo-appeal ini? Dili mo maka-appeal, pero ganing pangsuroy, paglaag, bisan o gikapoy, makaadto, maghihapon. Bisag way pamahaw, paniudto, musuray, gurog, mulakaw, radyo, para lang anang utanga. Pero kung para na ganing sa Ginoo mga kaigsuonan, usahay atong ipaulahi sige si Lord. O sa atong huna-huna, sa atong kasing-kasing, kusog kay itang muhimog rason. No? Ang atong mind, kusog kay mo justify sa atong gihimo. Patatubangan sa Ginoo mga kaigsuonan, ningon si Job, kinsabay mulaban nako, kinsabay mo kuyog nako ngadto sa korte sa Dios, kung moreklamo ko sa akong mga reklamo ngadto sa Ginoo. Kinsa man ang mubarog nga attorney nako batok sa Dios. Ingon si Job, wala gayon. Kay bisan pag imong i-hire ang pinaka-bright nga abogado sa kalibutan mga kaigsuonan, why abogado nga makakumpara, why abogado nga makadaog sa korte sa Ginoo. Nahibalo ba mo nga ang hukom natong tanan mga kaigsuonan angay gyud ang human sa impierno, kay why higong abogado nga makadepensa sa atong kaso. Apan tungod sa kaluoy gugma sa Ginoo, ipadala niya si Christ nga mao'y nahimong abogado on our behalf, nga ang tanan nga musalig ug mutuo kaniya, niingon ang Ginoo, dili na sinutan kay siya ang atong manlalaban mga kaigsuonan. Pwede ba nimong iduko ang imong ulo? Pwede ba kang mohimong mga pagampo diha sa imong gitindugan? Pwede ba nimong lantawon ang imong kasing-kasing karon? What if na si Jesus sa imong atubangan karon mga kaigsuonan? Life is short. Wata nagkontrol sa atong kinabuhi. Tubangan sa Ginoo, dili mag-work ang atong garbo, dili mag-work ang ato ang pagkamapahitason mga kaigsuonan. Mao nang if you are willing to humble yourself before God, God will do something sa imong kinabuhi. And at the same time, mga tagpasaylo sa Ginoo sa atong mga pagkulang, sa atong mga kasaypanan, at tubangan sa Ginoo. Apo ka diya sa ilong, pamalandungi ang mensahe nga imong nadungog.
Holy Spirit, I pray nga imo katong silyuhan sa among mga kasing-kasing. O nga kami magbantay sa among kinabuhing Kristohano. Daghan ming mga pagkulang nimo Ginoo, kung nakita nimo Ginoo nga medyo nalihis na ang dalan nga among isubayan, Lord, ibalik mi diha sa dalan nga gusto nimo among subayan. Tudloy kami nga mapaubos sa mga kaugalingon before sa imong Ginoo. Tudloy kami nga mapaubsanon nga mudawat sa imong mga pulong. Ako mismo ang una ug ang imong katawhan nga naminaw karon Ginoo. Kay walay exempted namong tanan Ginoo. Lakip akong gasulti. Tungod kay walay tao nga hingpit sa imong atubangan o Dios. Kung dunay mga butang sa akong kinabuhi o sa kinabuhi ng imong katawan, hawa ka nalipay Ginoo, putla tangtanga ug bungkagang ini o Dios. Ug tuloy imong katawhan nga ikaw gyud ang himuon namong numero 1 prioridad sa akong kinabuhi Ginoo. Nga dili namo ikaw ibaylo, dili namo kay kang ibaylo sa akong kinabuhi man. Di ka namo kay ibaylo sa kasikatan, sa trabaho, sa pag-eskwela, o sa mga butangan na hindi kalimutan, Ginoo. Ikaw, tuloy mi na among kang muhon, the number 1 priority, Ginoo. And Lord, among mag-ampo, ang akong pag-ampo, nga wala untay usa nga niya karon dinhi mahigilin o mahiagom ni ining dakong kasakitan, Ginoo. Bisan ang imong alagad ugad, kabagi na kanunay magpangandamon sa imong pagbalik, Ginoo. Salamat. Ining tanan among mga pag-ampo, kanimo lamang amahan in Jesus' name. Tanan magaingon. Amen.